The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven." And they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Jesus answered and said to them, "Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Pakitanong nga po yung katabi ninyo, gutom ka na ba? Sino mga nakapag-almusal na, taas ang kamay? Nagdalawang isip, baka mamigay si Father, huwag mo muna itaas yung kamay mo. Baka mayroon pa baon mamaya, no? Well, lagi nyo tatandaan, tuwing tayo ay nagsisimba, lahat tayo ay uuwing pinakain at busog. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag natin kalilimutan that the best and the most important meal, ang pinakamahalagang piging, kainan, na ating mapupuntahan ay walang iba kundi ang banal na misa. The Eucharist. Kaya nga sinasabi ang hapag, pag kinakanta natin minsan, ang hapag ng Panginoon. The table of the Lord is the most important table in our life. Hindi ang table mo sa opisina. Hindi ang table ninyo sa sala. Kahit na mamahalin pa yan, ginintuan pa yan, marmol pa yan. We will always have the best table of the Lord in the Eucharist. Sapagkat ang hapag ng Panginoon, ang mesa ng Panginoon, kaya nga, di ba ho, minsan yung mga pangalan natin, apelido natin, saan kaya galing yung apelido natin? Ano kaya ang meaning ng apelido natin? De la Cruz, Reyes, Fortun. Ako, magdurulang. Ano kaya galing magdurulang? Minsan nga, niloloko pa ako, ano daw, manggugulang. Magdurulang. Sabi ng aking kaibigan, uy, alam mo, bagay na bagay sa yung apelido mo. Pari ka. Pag sinabing dulang, hapag. Ang hapag ng Panginoon. Ito po yung lagi nating ipinagdiriwang kapag tayo nagsisimba. Sapagkat alam ng Diyos na nung tayo ay nilikha, o in fact, bago pa niya likhain ng mundo, alam na ng Diyos, kailangan kumain ng aking mga nilikha. Kaya anong ginawa ng Diyos? Before He created man, ano munang ginawa niya? He created the world. Nilikha niya ang lahat ng uri
ng nilalang sa lupa, sa dagat, sa himpapawid na kakailanganin ng mga tao. God prepared the table for man. At lagi nating tatandaan yan. Kaya nga huwag tayong magpapalipas. Pag sinabing nalipasan ng gutom, ayan, ano mga itsura nila? Nakasimangot, busangot, mainit ang ulo. Ba't mainit ang ulo niyan? Gutom. Ba't may maktol na naman yan? Gutom. O may topak na naman? Gutom. Nalipasan ng gutom. Kaya siguro tayo rin, kapag tayo po ay mabilis ng mang-away, nagiging madamot ka na, nagiging sinungaling ka na, nagiging mayabang ka na, alam mo, nalilipasan ka na. Kasi hindi ka na nagsisimba. Hindi mo na natatanggap ang piging ng Panginoon. Kaya nga ho sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano iniligtas ng Diyos ang ating propetang si Elijah. Sabi ni Elijah, tama na to. Hindi ko na kaya. Yung mga pagkakataon na sinasabi mong, hindi ko na kaya tong hirap na ito. Hindi ko na kaya tong problemang ito. Minsan tinutulog na lang natin, umaalis na lang tayo. And worst, minsan tinatapos na natin ang buhay natin. Wag. Sapagkat katulad ng ginawa ng Panginoon kay Elijah, nagpadala siya ng anghel na magpapakain sa kanya. Kaya nga sabi sa ating ikalawang pagbasa, huwag tayong mag-away-away, maging madamot sa isa't isa. Baguhin na natin yung sinabi ni Elijah, it is enough. This is enough. Sa ikalawang pagbasa, yun din ang sinasabi ng Panginoon, you are enough. Tama na yung away-away ninyo. Tama na yung pagbabangayan ninyong magkakapatid. Iisang pamilya kayo, iisang komunidad kayo, iisang simbahan kayo. Tama na ang away-away, ang kanya-kanya, ang siraan. Mabuhay kayong parang anghel na binigay ng Diyos kay Elijah, na magbibigay ng pagkain para mabuhay, na magbibigay ng pag-asa para magpatuloy pa. At mangyayari ang lahat ng yan, mga kapatid, kung tayo ay sama-sama muling nagsisimba. Alam niyo po, Family Day ngayon ng ating parokya. Para naman po ito sa ating mga volunteers. Pagkatapos po ng misa, magkakaroon ng, ay salamat sa Diyos, umaaraw na. Dahil magkakaroon ng maikling parada, tapos konti at simpleng katuwaan at salo-salo rin para sa ating mga volunteers din ng simbahan. Pero sabi ko nga, dapat bago yung parada at palaro at kumain, magsimba muna tayo. Dahil ito ang pinakamahalagang piging. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, I am the bread of life. I am the bread of life. Ako ang tunay ninyong pagkain. Ako ang tunay ninyong kailangan. Kahit ano pang mapala ninyo sa buhay, makaipon kayo ng limpak-limpak na salapi, magkaroon kayo ng sarili, mamahaling bahay, mga gamit, umasenso man kayo, makaangat-angat ka man, makalamang ka na sa iba, kung wala sa iyo ang Panginoon, magugutom at magugutom ka. You will never be enough. You will never be satisfied. Kaya ano ho yung lumang matagal na ho itong kasabihan? The family that prays together. Hindi na alam natin ng mga bata ito. Lakasan nga natin matatanda. The family that prays together stays together. Totoo ho yun. Gawin ho ninyong pamilya kayong nagdadasal. Hindi pamilyang nagbabangayan, pamilyang nagkakanya-kanya, pamilyang watak-watak, pamilyang nagsisiraan, pamilyang nagdadayaan. Maging pamilya kayong nagdadasal. At ang pinakamahalaga na pagdarasal ay walang iba kundi ang banal na misa.
Kung the family that prays together stays together, the family that eats together stays stronger. At itong pinakamahalagang hapag. Kaya sana mga kapatid, sa buhay natin bilang isang pamilya, sa buhay natin bilang isang komunidad, grupo, simbahan, huwag nating hayaang may isa sa ating malipasan. Malipasan hindi lang ng tinapay, ng kanin, ng ulam. Malipasan dahil hindi na nakakaranas ng pagmamahal. Nalipasan na dahil hindi na sila nakaranas ng pagtanggap, ng respeto, ng pagkilala. Mahalaga ho ang pagkain sa buhay ng tao. Naalala ko, meron kaming, sa dati kong parokya, meron kami doong si nanay, kung tawagin namin, dahil siya'y nagluluto, siya'y nasa kumbento. So siya'y tumatanggap ng mga, pag may dumarating sa aking mga regalo, bigay. Tapos sabi niya sa akin isang araw, Father, may nagbigay sa'yo ha. Nilagay ko na sa ref. Baka masira, baka mapanis, baka masayang, kaya iniref ko na. Nilagay ko sa ref, nilagay ko sa freezer. Sabi ko, salamat po. Tapos naalala ko, after ng ilang araw, meron nga pala akong binigay sa akin na kinuha ko sa ref. Nilabas ko. Pagtingin ko, binuksan ko. T-shirt. T-shirt pala. Kaya nung nakita kayong nagbigay, sabi, Father, may binigay ako sa iyo. Nakuha mo na ba? Nagustuhan mo ba? Ay, oo. Ang lamig. Hindi, Father, t-shirt yun. Ang lamig sa katawan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, araw-araw binibigay ng Diyos ang kanyang sarili. Araw-araw binibigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Ang tinapay ng buhay. Huwag natin sayangin. Huwag natin papalipasin. Dahil yan ang tunay na magliligtas sa atin. Sa hapag ng Panginoon, tayo'y sama-samang magdadasal, magdiriwang, magmamahal. Amen.